we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod na mo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang gitabangan og kulata o gidunggab sa duha ka mga sospetsado pagkalambigit sa biktima sa love triangle, usa sa mga gnalantaw nga motibo sa krimen. Swerteng naluwas diyang nadala sa balay tambalanan ang 18 anyos nga si Jedediah Matildo nga taga Zone 8 Kabag-asan, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Kini human gikulata o gidunggab sa duha ka mga sospetsado. Nakayago matud pa ang biktima og nagkadiyang samad dinunggaban sa lawas apan maay na lang sanglit dali kini nga nadala sa ospital. Busa na luwas. Matod sa kapulisan nga nag-abot ang biktima og duha ka suspect sa usa ka basketball court sa Barangay Bugo og dito na nahitabo ang pagpangulata og pagpanunggab. Padayon ang investigasyon karon sa otoridad. Nailan nasab nila ang mga suspetsado nga mihimo sa krimen. Identify sila, sir. So makafile ta og regular nga filing. Yes, sir. Pero nagtago-tago na. Yes, sir. Ginakon na mo karon no kay na may mga location nila kay continuous man natong follow-up operation karon. Pero nowhere to be found pag isa karon. Halos 10,000 ka police personnel sa Davao City Police Office gideploy na alang sa umaabot nga Pasko Fiesta 2023 sa Davao City. Kapin 9,800 ka police personnel ang gideploy sa Davao City Police Office nga mo'y magbantay sa seguridad sa mga mobisita ug mga Davaoenyo karong Pasko Fiesta 2023. Kaganinang alas 2 sa hapon, usa ka send of ceremony sa mga safety and security personnel ang gipahigayon sa DCPO Barracks. Gipangunahan usab kini ni Father John Christopher Nalam ang pagbendisyon sa mga personay alang sa luwas nga pagbantay sa syudad. Nakatakdang magsugod ang Pasko Fiesta sa Davao karong November 28. Karong adlaw November 27, special non-working holiday subay sa Proclamation number 90 sa Malacañang alang sa Bonifacio Day. Subay sa Proclamation number 90 nga gipagula sa Malacañang sa miaging tuig, gisibog niini ang special non-working day adlaw nga Lunes, November 27 nga pinakaduol sa November 30, 2023 nga mao ang kasaulugan sa 122nd birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Kini subay sa Republic Act 9492 kung asa mamahimong misibog ang regular ug special holiday sa pinakaduol nga Lunes aron makasinati og long weekend ang katawhan alang sa holiday economics. Samtang mahimong working day ang November 30 Bonifacio Day nga matunong sa Huwebes karong semanaha. Gipailawom na sa state of calamity ang Tagum City tungod sa dengue outbreak kung asa siyam na ang namatay tungod sa dengue karong tuiga. Busa na nawagan ang City Health Office sa mga residente nga kanunay manghinlo sa palibot nga usa sa mga pamaagi aron mapakgang ang pagkuyanap sa maong sakit. Ano ang report ni Argel, relator. Sa datos sa Tagum City Epidemiology and Surveillance Unit, gikan January hangtod November 22 karong tuiga, miabot na sa 1,054 ang kaso sa dengue, gikan sa 23 ka mga barangay sa syudad. Pinakadaghan sa mga nataptan og dengue ang nag-edad 0 hangtod 5 years old. Sukad Enero, siyam na sab ang natalang namatay, dinupat ni ana ang taga-barangay Visayan Village. Ang samang barangay sab ang natalang, dunay pinakataas og kaso sa dengue. November 6 nag-dengue surveillance mi. Pag ano mo dito, positive gid ang mga samples. Mo tong gi-aware na mo ang pork chairman nga mag-clean up drive jud. Kung mag-dengue surveillance jud yang kinahanglan puksain hasta ang sa sulod dili ang kasagawas. So ang uban manggod nga mga kuan, ang uban manggod kaning mga tao pod uban kay ang ilaha lang kon basta hinlo na sa gawas ana. Usa sa mga nagka-dengue ni atong Setyembre og naka-recover na ang igsuon ni Desa. Dili po ko makaingon nga layo siya og nakuhaan atong sakit kay sa amo apong purok nga gipuy-an dili man kay siya lang pud isa ang nagka-dengue, so possible jud na nara pud jud adira sa among palibot. Tungod sa kataas sa kaso, gikonsidera na kining outbreak sa local health authorities. The last na
taas yung kayong kaso was 2016, no? Naabot sa alert level. So far this year po, at the beginning of the year, medyo nagsugod nagtaas siya, no? Although di pa kayo ingon ana ka kuan, di pa kayo ingon ana ka taas gyud, but pag abot manggod og around September, nagsugod nagsaka August, and then pag abot og September manggod na break na manggod niya ang katong ginatawag natong epidemic threshold, no? So taas na jud kayo ang kaso. Approximately 51% sa mga barangays diri sa Tagum City ang affected. Dili na matud pa Musaler ang naandang pamaagi sa pagkontrola sa dengue. Busa, gipasa sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ngadto sa City Council ang pagpailawom sa syudad ubos sa state of calamity aron magamit ang pondo ug resources. So klase-klaseng approach ang gibuhat namo nga uban dito kung makaya og clean up drive lang clean up drive, pero clustered case na tan-aw na mo mag-misting ni unya. Depende po pag-assess pod kung pwede larvicide lang. Mas gwapo tong larvicide, mas gamay og gasto. Pero so far, weekly na ang activity na to nga ginabuhat, including ang ato ang pag-educate sa mga tao. Gawas sa mga lakang karon sa LGU sa pagkontra sa dengue, ninawagan sab sila sa mga residente sa makanunayong pagpanghinlo sa gawas ug sulod sa panimalay. Ipakonsulta sab dayon kung makabati og sintomas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. Para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpagula na ang Department of Trade and Industry sa price guide sa Noche Buena items. Presyo sa Noche Buena items, misaka. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Karong taliabot na ang Pasko. Lauman na ang pagdagsa sa mga mamalitay sa mga grocery stores aron mamalit og pang Noche Buena. Busa, karon pa lang, girilis na sa Department of Trade and Industry ang 2023 Noche Buena Price Guide sa 12 ka Noche Buena items. We at DTI, nag-uusap sila sa head office, pati yung mga manufacturers. So kinonsider din nila kung ano yung effect pag masyadong mataas ang increase ng price sa mga consumers natin. Lakip sa listahan sa price guide ang ham nga modula sa presyong 169 hangtod 898.50 pesos. Fruit cocktail nga 57.72 hangtod 293.86 pesos. Cheese 56.50 hangtod 420 pesos. Samtang ang queso de bola gadula sa 211.60 hangtod 435 pesos. Mayonnaise nga 24.70 hangtod 193.75 pesos. Sandwich spread 29.50 hangtod 263.60 pesos. Pasta o spaghetti 30.95 hangtod 105 pesos. Elbow ug salad macaroni anaa sa 23 hangtod 124 pesos. Spaghetti ug tomato sauce nga anaa sab sa 15.50 hangtod 103 pesos. Ug all-purpose cream nga naamudagan sa 36.50 hangtod 59.65 pesos. Sumala sa DTI, dunay 5% nga usbaw sa presyo niini. Apan, ubos na kini kung itandi sa 6% hangtod 10% nga usbaw sa miaging tuig. Hinungdan gihapon kuno sa usbaw sa presyo ang raw materials ug ang packaging materials. Pahimangno sa ahensya alang sa mga mamalitay nga i-check gayud ang expiration date ug presyo sa mga produkto. Dugang sa DTI nga epektibo ang maong price guide hangtod Disyembre 31 ning tuiga. Kung mataas ang presyo nila compared dito sa guide na binigay namin, kakausapin lang namin sila. And then sila din, tatanungin nila ang supplier kung bakit tumaas kasi hindi ito SRP so walang mga penalties pa. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong katapusang semana sa Nobyembre, walay ginabantay ang low pressure area o bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sumala sa pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto karon sa Northern Luzon. Samtang localized thunderstorms ug easterlies ang nakapekto sa ubang parte sa nasod. Karong buntag, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, pag-abot sa hapon, ulano na ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy rains sa pipila ka lugar nga maghatod og baha o landslide, mao nga mag-igmat mga kapuso.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Monday mga kapuso! This morning, laing Dabawenyo singer na sab ang atong ila-ilahon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Walay lain kundi si Dave Dupris. Dave, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning po, maayong buntag mga kapuso. Ayan. Kumusta man Dave ang imong morning? Dili good kay good po pero medyo na alive ako morning to good ani nga interview po ana. Oh, okay. Kabulo ba ka Dave, no? I think nakit-anta ka sa sa usa ka mall nga nag-perform. Oo, kay ang murag ang imo pud ata nga gikanta ato kay katong uhaw kumbaga. Yes po. Oo. How to gikanta po actually and it's like a busking activity. Oh, okay. Nga gi-provide somewhat para as well as kanang walay time ang mga students. This is also an eye-opener for everyone, especially those students nga naay talent ana nga at kanang if ever wala kayong time, if kanang namoy bakante nga time and also namoy kanang wala jud mi ginabuhat ba. So kanang makauna-una mo nga ay kailangan ako mo appeal atong activity kasi na-inspire ko sa yaha ana. Yes. So basically ma-inspire sila and also this is their eye-opener nga kanang mo appeal sa ingani nga activity kay para as well as to support their financial needs po ana. Okay. Pero going back Dave, paunsa ba nagsugod ang imuhang pagkahilig bitaw sa pagkanta? Back then, kinder pa ko ato po, gitudluan ko sa ko ang grandparent nga, especially akong lolo. Mao yan nagpa-inspire sa ko karon nga magkanta. Nice. And also, like, nag-appeal ko event ato dito specifically dito sa mong city. Okay. It's kanang magpang kanang sa kinders nga events. Nakoy na-remember nga memory ato ba nga kanang all of the participants ay kanang naghilak ganin sila kay sa mga Tapos ikaw? Tapos ako nga baga mo nang pasikat mo ko so sige baktas dito sa atubangan and mostly sa mga halos tanan sila kay naulaw og naghilak. And ako lang po ang kanang nag-stand out og nikanta dito. Remember ba nako dito ang kanta it's May Bukas Pa. Okay. So dito murag napansin ko, ambot kong mayor ba to sure ka na pero napansin ko sa isa sa mga dito sa Panabo and tagang yung token of appreciation kay na-appreciate niya ako ang confidence and ako ang performance. Bata pa lang ay Dave, no? Kay murag, nanajud kay murag love bitaw sa pag-perform, especially in front of the crowd. Kay syempre, di ba ang uban kay maulaw? Yes, So, karon evident pud na kay sa imuhang pag-perform di ba sa sa katong outside sa usa ka mall which is dagan kay tao wala pud ka naka-feel og kulba nga na. Mostly kasi I say this po para para ma-aware mga pang singers po ba nga ay talents nga wala nila ginapakita. This is one of the most hard nga kanang kalaban nimo as a singer and also as a performer nga kanang ang confidence nimo is dili nimo ma-burst out ba. Dapat at the first place pa lang like sa kung pwede pa kabata pa lang kanang hatagan gini mo taas nga motivation ug kumpiyansa mo sarili nga namo koy goal nga specific goal nga kanang need na ko kanang jud abuton jud ako jud bahag bisag wala pa ko naabot gyud murag ginaano gini mo gamitan na to siya psychology nga kanang na to siya ba kanang nakay unconscious nga mind nga nakoy goal ani so abuton jud ako to siya so in order for a performer singer to have that confidence like ang first yun na po is kanang atangon din mo kumpiyansa mo sarili. Okay. And also kanang mag-initiate kay ikaw kanang appeal og mga contest, dili kay mag-ulaw-ulaw ka nga yes. Dili ko kay tinuod na siya Dave no kay syempre para ma-discover kita og mahibaw-an ang ato ang craft kailangan po jud nato siya i-share sa uban dili lang kanang murag lang siya i-keep kumbaga di ba? Kumbaga ang word nga ang sentence nga start from the scratch. Kasi at the first place syempre kung first place pa lang nag-perform ka sa isa ka crowd nga gagmay lang kay wala kay ginadagan nga crowd and mahinayang ka. That means wala kay progress nga mo build up sa mong confidence. This is not just about performing. This is also building up your confidence as we live in this world like social interactions applicable din po siya like dili lang mo dito siya sa kanang pagkanta. And also pa kanang kung unsa ka mag-interact sa tao, unsa mo maging confident nga magstorya ka sa mga tao so applicable siya. Okay.
Dave, going back sa kaning basking ginatawag na to, no? Bali, unsa ba imuhang take kay syempre sa ubang nasod, okay siya, pero sa Philippines, uban nga nagaingon nga kanang, unsa man na, oy nga nung nagaingana man na sila, like nag-perform, tapos nagapangayo. Unsa ba ang opinion mo, ana? Mostly kasi sa mga Filipinos, especially diri sa Davao, is they are really not aware of this kind of activity. Yes. And they are not, knowledgeable enough to to determine kung unsa ang kalahian sa kanang. Kasi mostly mangud sa stereotypes sa mga sa mga Filipino, especially diri sa mga Davao, is when it comes to this activity, it's like a form of panlimos. Oh yes, mo na ilang kanang interpretation ba, and also a stereotype nga it's dili na mo ang intention namo as a busker, kay ang among intention just is to have that kind of public exposure. And sa mo is bonus lang man ang ang mga tips. That's just bonus for us, and also magamit na mo siya for our kanang extra expenses. But in my opinion po, I think it's dili na ko sila maingon nga ignorant, but maingon ako sila nga curious lang jud sila, and they are not knowledgeable enough. Yes. And naami dire para naabot ko dire para hatagan sila awareness nga this is not a panlilimos. Yes, wala exactly. may nag-perform for panlimos, but we are performing for entertainment and also for like public exposure. If ever gusto mo magkuha sa mua na gusto mo magkuha, ay need na kog singer, need na ko kanang performer, so ako ko ni siya kay convenient na lang ba nga maduulo na lang hatagan na lang number ana, so kanang na lang ba diretso na lang ang kanang wala na process pa kanang exactly. Oo. And you heard it mga kapuso, no? Susama ni Dave nga kanang artist nga nagapasaka pa lang sa iyahang ultimate goal. Importante gayud nga bahala na buhaton nato ang bisan unsa nga butang, basta wala lang tay ginapakan niya ubang tao. O syempre, di ba, kung kana lang man maka-benefit sa atua o maka-share pud sa talent sa uban, why not, di ba? I-try nato ng basking ginatawag. Daghang salamat kayo, Dave. You're welcome po. Sa pag-visit din sa ambuang program. Og mga kapuso, tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Sa ceasefire karon tali sa Israeli forces ug Hamas, padayon sab ang pagbuhi sa mga bihag sa Hamas ug mga pinirisong Palestinians sa Israel. Nagpagawas karon og video ang Israeli Army, makita ang mga bus nga sakay ang pipila ka hostages sa Hamas nga ilang gipangbuhian. Sakay sa mong bus ang 13 ka Israeli ug 4 ka Thai national nga girelease sa Hamas gikan sa pagkabihag sa Gaza. Padulong kini sa nasod Egypt dayon dalon sa Israel kung asa naghulat usab ang ilang kabanay. Mo pailawom una ang mga bihag sa medical assessment, una ihatod sa IDF soldiers sa Israeli hospitals. Sumala sa Israeli government nga unom ka babae ug 7 ka bata ang gibuhian sa Hamas niadtong Sabado, o man ang kapin 50 ka adlaw nga pagkabihag diini sa Hamas militant. Niadtong Biyernes una nang gibuhian sa Hamas ang 24 ka hostages, samtang pipila sab ka Palestinian prisoners ang gibuhian sa Israel agig pagtuman sa kasabutan sa ceasefire agreement. 11 ka tawo ang patay human nasunog ang usa ka shopping mall sa Pakistan. Naug daw kining usa ka shopping mall sa southern Pakistan sa Karachi City kung asa niabot sa 11 ka tawo ang patay sumala sa otoridad. Sumala pa nga miulbo ang kalayo sa multi-story RJ Shopping Mall sa Pakistan buntag niadtong Sabado. Niabot sa kapin 50 ka shoppers ang na-rescue sa fire brigade apan pipila ang nabilin sulod sa mall. Migawa sa investigasyon nga short circuit ang hinungdan sa sunog sa generator set ni ini nga nanay mutang sa 3rd floor. Mikatay ang kalayo sa 4th floor kung asa naymutang ang call centers. Kasagaran kuno sa namatay ang empleyado sa centers nga wala makagawa sa panahon sa pag-ulbo sa kalayo. Pipilasab ang nasamdan nga padayong ginatambalan karon sa ospital. Giandam na sa Zamboanga City LGU ang mga padula o kompetisyon sa mga Zamboangenyo karong Kapaskuhan. Gipaabot nga mahimong bibo ang pagsaulog sa Kapaskuhan sa Zamboanga City. Kinihuman nga hitsas na ang mga aktibidad kung diin sugdan kini sa Christmas opening parade ug ceremonial switch-on sa Christmas light sa City Hall karong December 1. Adunay mga aktibidad sama sa Christmas Village Competition, Christmas Choral Competition, Best Lantern Competition ug uban pa.
Gigahinan kini og anaa sa 2.9 million pesos sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City. Tumong niini nga mabati sa mga Zamboangenyo ang Kapaskuhan, ingon man ang panaghiusa ug kalipay. Gibida sa mga taga-Malungon Sarangani ang ilang tradisyon ug kultura atol sa ilang selebrasyon sa 6th Slang Festival. Gani gikalingawan sa mga mitambong ang managlahing tribal contest ug gibida sab ang lamiang putahe sa ilang tribo. Anyang report. Highlight sa 16th Slang Festival sa Malungon Sarangani ang tribal dance sa tribong Blaan ug tribong Kaulo. Gani mas nahimong mabulukon ang ilang performance samtang sulob ang ilang tribal wear. Gikalingawan sa mga spectator ang managlahing tribal contest sama niining paggamit og pana. Hangtod karon ginagamit matud paghihapon kini sa mga tribo atol sa ilang pagpanghunting og hayop sa kabukiran. Giila isip pinakahanas nga hunters ang Cluster 5 nga mga taga-barangay Alkikan, Kibala ug Barangay Kiblat. Naghutdanay og kusog kining kalalakin-an sa tribo sa wrestling o ginatawag nilang sbono o benget. Ang kanunay matumba mao ang pildi. Ang paboritong parte sa atong mga kapuso ang food trip. Gibida nila ang ilang masagman sa kakan o tribal cuisine. Tradisyonal ang ilang pamaagi sa pagluto ug migamit sila og native ingredients. Lakip sa ilang gipatilaw sa mga bisita kining palakang bukid nga giluto sa kawayan, kanon ug alimango nga giluto sa kawayan. Sa kinatibuk-an, nagmalampuson ang kulminasyon sa maong kapistahan ni adtong Sabado. Gani gikalipay sa mga tribo ug lokal nga kagamhanan ang maong aktibidad ug nang hinaot sila nga ilang mapreserba ang ilang tradisyon ug kultura alang sa mga musunod nga henerasyon. Mapakita namo ang among tribo nga ma-proud jud ni sa among tribo. Ipadayon jud ni namo. Taas mo kita nga magkatubang sa kalibutan. Taas mo kita nga magkatubang sa tibuok Pilipinas na may ara sa tribo Blaan kag Taga-Kaulo nga may ara sa kaayo nan IP man IP. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.